Magandang araw sa inyong lahat mula sa lungsod ng Iloilo. Sinimulan natin ang araw sa Courtyard Hotel, kung saan nag-enjoy ako sa masarap na breakfast buffet nila, nilibot ang hotel at lumangoy sa kanilang pool. Bago tayo tumuloy, bibigyan ko muna kayo ng mabilis na tour sa tinutuloy nating Junior Suite Room. Matapos mag-check out, pinili kong lakarin ang daan patungo sa simbahan ng Santa Ana Parish sa Molo upang maranasan ang kapaligiran. Ang Santa Ana Parish Church na mas kinikilalang Mola Church ay isang kahangahangang halimbawa ng Spanish Neo-Gothic na arkitektura at isang kilalang simbahang Katoliko sa lungsod ng Iloilo. Tinatawag din itong Women's Church o Feminist Church dahil sa tanging mga babaeng santo lamang ang makikita sa loob nito, isang natatanging katangian sa mga simbahang Pilipinas. Sinimulan ang pagtayo ng simbahan noong 1831 at natapos ito noong 1888. May mahalagang bahagi ito sa kasaysayan dahil binisita ito ni Dr. Jose Rizal noong August 4, 1886 upang masilayan ang mga makasaysayang larawan mula sa Biblia na dati nasa loob ng simbahan, ngunit hindi na ito ngayon makikita. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsilbi rin ang Molo Church bilang evacuation center para sa mga sibilyan dahil dito lalo pa nadagdagan ang kahalagaan nito sa kultura at kasaysayan. Sa tapat mismo ng simbahan ay ang napakagandang Molo Mansion. Ang Yusay Consing Ancestral House na mas kilalang bilang Molo Mansion ay isang makasaysayang bahay na may disenyo neoclassical at art deco na itinayo noong 1926. Sa kasalukuyan, pagmamay-ari ito ng SM Group at nagsisilbing tahanan ng mga tindahan ng souvenir tulad ng Kultura, Sabor Ilonggo at Plantopia, pati na rin ng mga ilang kafe at kainan, pinaghalong kasaysayan at kulturang Ilonggo. Habang ginagalugad ko ang lugar, huminto muna ako para sa isang merienda at nakinig sa musika ng isang street performer. Maglalakad tayo papuntang SM City, Iloilo.
Mula sa SM City, Iloilo, pupunta na tayo sa Iloilo International Airport, sakay ng isang UB Express van. Sa kasalukuyan, hinihintay pa namin ang aming eroplano na nasa biyahe pa mula Puerto Princesa. Okay, so dumating na yung aeroplano galing Puerto Princesa, Palawan, at yung aeroplano na yun, yung sasakyan natin papuntang Cagayan de Oro. So, pinili kong seat dyan ay pinaka-last row, 31F. So, window type, sa window pa rin natin, pero pinaka-last. Ang ating flight ay 5J4867. Ino-operate ng Cebu Pacific galing Iloilo patungong Cagayan de Oro City. Sasakay tayo sa isang modernong Airbus A320neo, isang bagong eroplano na 2 taon pa lamang sa serbisyo. Mayroon itong kapasidad na 188 na upuan at 3 palikuran, isa sa harap habang 2 naman sa likod ng eroplano. Ako naman ay nakaupo sa likurang bahagi ng eroplano sa seat 31F. Okay, so ito ang 31F. Problema, may seat number 32 pa pala sa likod. Mas ayun. Ito lang yung pinapaupo sa amin. Kaya ko, pero at least 32 ay wala palang bintana. Masakit pa rin. Meron pa rin naka-view. So next ay ano meron. Standard, first bag, tapos yun, passenger briefing card, urgent port nila. Ating aeroplano ay dito na kami sa group eh. Kitang-kita siya. Wala na kung ano official. Next ay, ano to? May request everyone to please remove your bottle of water or tumblers inside your baggage before starting the overhead bin. Guests seated by the escrow as per the protocol. All guests seated here must know all their belongings, including the small items that will be 867 and we are all Cagayan de Oro, and all guests by this flight must be on board. Coming out, check your boarding passes for the flight number and seat number. This is our 5G4867 bound for Cagayan de Oro, welcome aboard. Okay, so ito ang CR natin sa toilet. So ito, puti na lang, may tubig na ito. May sabon. Ito, plug. Ito, hangin. Tapos tissue paper. Tissue paper. Ito, para sa wala ito po ang pero ito. Ito para sa inyong everyone, good afternoon. Pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Please don't hesitate to call attention of our cabin crew should you require further assistance or clarification on important adventures. We wish you safe and pleasant journey. Push hands together. Tighten seatbelt. Habang kami ay nasa taxiway, ang kalangitan ay makulimlim na may kasamang mahinang pag-ulan.
Maliit pala. Narito na tayo sa Langgundingan Airport. Malapit lang ito sa Cagayan de Oro City. Dahil nagugutom na, ang una natin pupuntahan ay ang kainan sa tabi ng parking lot. Isa lamang ito sa maikling layover para sa ating susunod na flight. Babalik na tayo sa terminal upang hintayin ang susunod na biyahe. Ating flight ay 5J380 mula Cagayan de Oro patungo Metro Manila. Operated din ng Cebu Pacific. Ngayon naman, tayo ay sasakay sa Airbus A321. May 7 taon na ito sa serbisyo at may kapasidad na 230 na upuan at may 3 palikuran, isa sa harap habang 2 naman sa likod ng eroplano. Sa pagkakataong ito, ako ay nasa unang bahagi ng eroplano, nakaupo sa seat 1A. Arm out our door. Tulad kanina, makalimlim ang panahon.
At nakalapag na tayo sa Metro Manila. Ngayon lang ako nakaranas ng ganong landing. Huminto ang eroplano malapit sa building ng Terminal 3. Ito ang aking unang karanasan na bumaba ng eroplano gamit ang isang mobile boarding bridge sa halip na jet bridge. Maraming shuttle bus na naghihintay upang hihatid kami patungo sa gusali ng Terminal 3. Sa susunod na travel vlog series natin, isasama ko na din kung magkakano ang naging gastusin at budget para sa buong travel. Dahil sa hirap mag-commute galing Terminal 3, lalo na kapag 11 na ng gabi, nag-grab na tayo patungong Alabang. At dito na magtatapos ang ating paglalakbay.